Narito na po tayo sa episode 186 ng FPG's Batang Quiapo mga kapamilya. Kinausap nito ni Marites itong si David, sabi niya, "David, pwede ba tayo mag-usap?" Ngayon binastos siya, pumasok agad ng kwarto. Kaya ang ginawa ni Marites, sinundan niya sa kwarto, sabi niya, "Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa iyo Marami lang talagang tao kanina. Sa presinto, yung mga pulis, pati yung mga magulang ni Camille, napapahiya kami sa kanilang lahat. Bakit mo ba talaga ginawa yun Naririnig ni Camille. Nagkakasagutan yung mag-ina, pinapagalitan ni Marites kahit sarado na yung pintuan. Hindi naman hantong sa ganito kung meron dahilan Nay, di ba nagpaliwanag na ako kanina, aksidente lang yun nangyari. Hindi ko naman siya sinasadyang saktan Dahil nag-aagawa lang kami sa cellphone. Trabaho lang bakit ba kasi hindi mo pa pinapakita kay Camille? Titingnan lang naman yung cellphone mo Trabaho kasi, Nay. Privacy. Diba? Sabi naman ni Marites, alam mo, hindi nasusukat sa isang lalaki yung pagiging matapang, yung laging malakas at matipuno ang boses. May ituturing ng tunay na lalaki. Kailangan, para maging isang lalaki talaga, kailangan marunong kang humarap sa mga responsibilidad mo, sa mga problema mo, at marunong kang mag-alaga, at isa lang ang babaeng mamahalin mo. Ito lang masabi ko sa'yo, David. Pamilya kayo ni Camille, hindi lang siya basta nobya lang. Asawa mo siya. At balang araw magiging ama ka na rin. Magkakaroon kayo ng sarili yung pamilya. Sabi naman ni Marites, kung talagang wala kang tinatago, ipakita mo sa akin yung cellphone mo. Akin na, David. Narinig mo ako, diba? Inagaw niya. Tapos kinalikot niya. Sabi niya, sino tong Olga na to? Bakit may pa-address pa nalalaman? Sabi ni David, boss ko nga yan, ma. Sabi, pinapupunta niya kasi ako sa ganitong lugar. Hindi niya alam yun yung, kaibigan niya, diba? Yung Olga. Ngayon, ito namang si Tinding, pinaparangalan si Camille na huwag na maging martir. Kapag hinayaan niya pa tong pagkakataong ito, mauulit at mauulit lang. Kaya dapat hindi niya na sana pinagbigyan pa. Ito naman si Camille, sabi niya, okay lang ako. Diba, napaka-martir. Talagang ipinaglaban pa yung pinatanggol pa talaga si David. Ngayon, lumabas na si Tinding kasama si David. Sabi niya, Camille, may sasabihin sa'yo si David. Ito namang loko-lokong David, napaka-plastic. Humingi ng tawad, sabi niya. Humingi ako ng tawad kami, sana mapatawad mo ako. Yan mo, babawi ako sa'yo. Hindi ko dapat ginawa yun. Alam ko naman na mali ako Yan mo, babawi ako. Pahintulutan mo sana ako na ayusin natin tong problema to. Ayusin natin to. Yun, so sabi naman ni Marites, kung hindi ka komportable, pwede natin gawan ng paraan. Huwag ka na muna matulog sa kwarto. Sabi naman ni David, Nay, paano naman kami magkakasundo ni Camille kung pag-iwalay nyo kami ng kwarto? Ito naman yung pagkakataon para magkaayos kami. Ayusin namin to. O sige na, tara na. Pasok na tayo sa kwarto. Kaya na inaalalayan na si Camille. Sabi naman ni Tess, okay ka lang ba, Camille? Opo, okay lang po ako. Yan na. Sabi ni Tess, David, yung mga sinabi ko sa'yo, tandaan mo yon, alalahanin mo. Sabi ni David, opo, Nay. Yan na. Sabi naman ni Tinding, hindi talaga ako naniniwala dyan kay David Talagang ang sama talaga ng pag-uugali niyan. Sabi niya, Samantala, ito namang si Mokang, nakita niya na umuwi na itong mga magulang niya. Sabi niya, Tay, Nay, poging-pogi formang-forma. O pati rin si nanay Naku, lagi siya may inlove si tatay niyan. Nagtawanan sila. O kamusta ka naman dito, anak? Eto, okay naman po. Sigurado ka, anak? Opo, Tay. Okay na po talaga ako. Tapos pumasok sila sa bigla na silang umupo. Sabi naman ng nanay niya sa katatay niya, alam ba, anak, pinuntahan namin yung Quiapo. Lahat ng tao nakatingin sa amin para kaming artista. Iba ang turing sa amin, pinagkakaguluhan kami, pati yung mga ibang nakatira doon, pinupuntahan na rin kami. Kaya alam ba kung anong tawag sa amin? Ano po, Tay? Don Marsing at Doña Nita. Sabi ni Nanay Nita, kamusta naman asawa mo? Maiba kami.
effective ba yung niluto mo? Opo, Nay. Nagustuhan po ni Ramon. Gustong gusto niya. Sabi, no? Alam mo ba, napuntahan namin si Nate sa si Tinding, yung lolang tanggol. Sabi naman ni Mokang, kamusta naman ho sila? Ganun pa rin ang takbo ng buhay, natitinda pa rin. Sabi naman ni Marsing, anak, huwag mo nang problemahin pa si na tanggol. Hindi ka nga nila kinamusta yung mga magulang niya Kaya huwag mo na isipin yun. Sabi naman ni Mokang, kamusta naman ho yung lakad nyo? Eto, sinimulan na namin negosyo. Anong klaseng negosyo? Pagpapautang. Tay, nag-aalala lang ho ako. Baka ho matulad kayo kay Roda. Sabi naman ni Tano, anak, hindi kami matutulad kay Roda. Maniwala ka. At saka, hindi naman kami magigipit ng mga tao. Balit lang kami kumaningin. Diba? Sabi naman ni Marsing, gusto lang namin makatulong sa mga tao. Makapagsimula ng negosyo, pandagdag sa puhunan, pambili ng mga kagamitan nila. At hindi mangyayari yun na matutulad kami kay Roda, anak. Sabi naman ni Mokang, nag-aalala lang ho talaga ako kasi ang daming negosyo na pwede nyo simulan. Bakit pagpapautang pa? Samantalang si Camille, tinulak ni David. Napasubsub sa kama. Alam mo, kasalanan mo to Gagagawan mo to. Pinahiya mo ko. Inareklamo mo ako sa mga pulis. Ba't mo ginawa yun? Sabi ni Camille, no? Alam mo, bumibili lang naman ako sa labas Hindi ko naman kasalanan na mahuli ako ng mga magulang ko Kung di mo sana ako sinaktan, hindi sana ako magkakaganito. Hindi sana tayo hahantong sa ganito. Sabi niya ni David, no? Alam mo, pinahiyaan mo ako sa maraming tao. At yung mga magulang mo, napaka-plastic. Kung nga rin, bait-bait, pero sandamakmak naman ang sama ng ugali. Ayaw nila sa akin. Alam mo, kagawan nyo to. Kaya ngayon, problema ako ngayon ng pamilya ko. Wag mo nang gagawin yun ha? Sabi naman ni Camilo, nakala ko ba ayusin natin to? Wawa naman si Camilo, napaka-martir talaga. Minamaltrato na naman siya ni David. Samantalang si Tinding, natiklop na ng mga pinggan. Sabi niya, titiklop ko na to wala na namang kakain. Sabi naman ni Tinding, alam mo, wala talaga akong tiwala dyan kay David Sabi niya, no? Siya nga pala, marami na nangyari. Kaya mo ba magtrabaho bukas? Ang ibig ko sabihin, alam mo na, maraming problema nagdaan ditong maghapon na to. Mahabang oras. Marami nangyari, sabi naman ni Tinding. No, kaya mo ba? Sabi ni Tess, no, opo, kaya ko. Sige po muna akong alalahanin. Sabi ko, kaya kong magtrabaho bukas. Sabi niya. Ngayon, nung niligpit na nila yung mga pinggan, bigla lumabas si Rigor. Sabi ni Tess, Rigor, kakain ka ba? Pwede kong ibalik yung pagkain. Sabi naman ni Rigor, wag na. Nawalan ako ng gana. Ngayon, lumabas si Rigor at kinausap niya si Santino. Sabi niya, Santino, tay, iligpit nyo na yan. Opo, tay, niligpit niyo yung mga bilyar. Ngayon, habang naglilipit si Santino, nag-aalis na rin mga kaibigan niya na nagbibilyar. Nakita niya tatay niya bumibili ng bilog, di ba? Gin, sa may tindahan. Ilan agad siya pumasok sa loob, sabi niya, nasaan ang tatay mo? Umalis ba? Hindi ho, nandiyan lang po sa baba, umiinom. Sige po, Nay, maaga pa po ang pasok ko bukas, matutulog na rin po ako. Sabi naman ni Tinding, matutulog na rin ako, Tess, at maaga pa tayo bukas. Pista ng Quiapo. Pahinga ka na rin, huwag mo na hintayin si Rigor. Samantalang si Rigor, napapaisip niya, sabi niya sa isipan niya, sigurado akong napatay na kita, Ramon. Pero hanggang ngayon, nakalamat pa rin ang mga problema mong iniwan sa buhay ng pamilya ko. At tingin ko, parang hindi na ito maghihilom pa. Samantalang si Tess talaga nangihina dahil talagang memorable sa kanya ang araw ng kapistahan ng Quiapo ng itim na Nazareno, diba? Dahil yan nga yung araw mismo na nag-aasa siya. Samantala dumating na nga si Ramon at nakita nila ng mag-asawa. Ngayon, kinamusta nila, sabi nila, Don Julio, magandang gabi ho. Sabi ni Mang Marsing, kamusta ho si Ramon? Mainit ang ulo dahil sa katransaksyon sa negosyo, kaya wag niyo nang pansinin. Formang-forma kayo Sabi naman ni Nita, salamat ho. Diyan nyo ba binubuhos ang pera na ibinigay sa inyo ng anak ko? Sabi naman ni Mang Marsing,
sinimulan na ho namin ng negosyo para mabayaran ho namin ang utang na pinahiram sa amin ng anak ninyo. Sabi ni Don Julio, dapat lang naman na guminhawa na ang buhay ninyo para hindi na kayo magsuot pa ng basahan. Loko-loko si Don Julio no? Mata pobre. Samantala, kinamusta niya si Ramon. Sabi niya, wag nang mainit ang ulo, hayaan mo na. Magagawa naman ng paraan ng Red Phoenix yun. Sabi ni Ramon, hindi pwede. Binastos nila tayo. Baka nakakalimutan nila kundi dahil sa akin hindi sila makakalaya at hindi sila makakapagsimula ng bagong buhay. Mga walang iya sila, sabi ni Ramon. Sabi ni Don Julio, mabuti pa katagpuin mo na asawa mo, nakahanda na ang hapunan. Ang pagkakaalam ko, siya nagluto na lahat ng ulam, kaya pag sakaling makita mo siya, baka may masmasan ang galit mo. Habang si Mocha nanonood ng telebisyon sa balita, sabi sa balita, magsuot daw ng face mask para nga sa pista ng Quiapo bukas. Ngayon, katawagan niya si Chigi. Sabi, nagkakamustahan sila na makikita nga sila bukas dahil kinakailangan din magsimba ni Mocha. Papasalamat siya sa itim na Nazareno dahil nga sa mga blessings na natamo niya. Samantala, yung kaibigan ni Chigi, merong pinanood sa kanya na balita, headline news, kasi nga si Congressman Sibilya napatay ng mga hindi kilalang mga tao. Mismo pinatay sa loob ng kanyang opisina, kaya nakakatakot talaga. Sabi naman ni Mokang, Bessie, napapanood mo ba yung balita? Oo, Bessie, napapanood ko. Di ba si Congressman Sibilya, yan yung manyak na naging kliyente mo dati? Oo, kaya nga sino man kaya may gawa nito sa kanya? Ay nako, Bessie, isipin mo na lang, parang karma na lang to sa kanya, no? Kumbaga parang ipinagtanggol ka na lang ng taong pumatay sa kanya dahil sa mga atrasong ginawa niya sa'yo. O di ba parang gantihan lang. Samantala, ito namang si Tanggol, nilapitan na ni Nating sa ni Bulldog, kinausap nila. Paano kaya si Oweng? Kamusta na kaya siya? Buhay pa ba siya? Sabi naman ni Tanggol, Bulldog, buhay si Oweng. Magtiwala lang tayo, walang mangyayari sa kanya. Malakas siya. Malakas ang resistensya niya. Mabubuhay siya. Makakabalik siya dito. Ngayon sabi naman ni Teng, Tanggol, ano kaya tumakas na lang kaya tayo? Nakaramdam ko kasi laging nanganganib ang buhay natin dito Tayo na nga itong pinag-iinitan ng mga kaibigan ni Bong, saka si Bong, di ba? Ngayon sabi naman ni Ben, o di naman kayong tumakas, di ba nagawa na natin to dati, Tanggol, dun sa lugar na binalak natin na tumakas. Mamaya, kapag patay na mga ilaw, pwede ko yung dumaan dun. Hayaan nyo na ako. Yung kaso kasi, maaring maabswelto pa ako. Maaring magawan pa ng paraan. Kaya wag nyo na ako alahan, sabi ni Tanggol, Ayos ka lang ba, Ben? Sigurado ka? Oo, sigurado lang ako. Hindi nila alam, naririnig sila ni Mayor Celso. Yari kayo ngayon. Sabi ni Tanggol, mamaya, kikilos tayo kaya maghanda kayo. So dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito, mga kapamilya. Bukas at sa mga susunod pang episodes, pakatutukan natin ang FPJ's Batang Quiapo dahil itutuloy na nga ni Tanggol pati ng mga kaibigan niya ang kanilang pagtakas. Ngayon, may ipit sila. Mahahawak talaga sila sa leeg dahil itong si Mayor Celso ay nag-report kay Chief Espinas. Binalita niya na tatakas nga, may planong tumakas itong si Tanggol. At syempre bilang pain hawak sa leeg ni Chief Espinas itong si Tanggol sa pamamagitan ng hawak niya ang buhay ni na Oweng sa Ben, no? So wala na naman magagawang ating bida kundi sumunod kay Chief Espinas, lalo na't merong bagong misyon na ipapagawa dito. Yun ay walang iba kundi ang pulbusin o ubusin ang lahat ng miyembro ng Red Phoenix. Ang pakatutukan natin, mga kapamilya, at dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.